Nga ba ang kasaysayan ng Pasko? Ito ba ay may batayan sa katotohanan? Ikukwento po sa atin ni Xiao Chua ang mga detalye sa likod ng mga kaganapan bago isilang si Jesucristo hanggang noong siya ay isilang na at ang kaugnayan ng unang Pasko sa ating kasalukuyan. Makasaysayang araw po. It's showtime! Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapanganakan ng pinaniniwalaang tagapagligtas ng mga Kristiyano, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, na bilang anak ng Diyos ay inialay ang kanyang buhay tulad ng isang tupa na isinasakripisyo. Ipinako sa krus, at dahil doon napatawad ang ating mga kasalanan at nailigtas tayo mula sa panghabang buhay na kaparusahan sa infyerno. Tinatawag ang araw na ito na Christmas sa wikang Ingles, nang ibig sabihin ay Christmas o Misa ni Cristo, na maaaring tumukoy sa misa ng pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Jesus o yung tinatawag natin ngayon sa Pilipinas na Misa de Gallo, Misa ng mga manok. Ang Pilipinong salitang Pasko naman ay nagmula sa Paskwa ng mga Espanyol na pinantutukoy nila sa mga malalaking pistang Hudyo, lalo na yung Passover. Gayon din tumutukoy din ito sa Misteryo Pascual o Paschal Mystery ng kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga kwento sa Biblia ay tumutukoy sa kwento ng pang-imperyong census na nagdala kay Jose at Maria ng Nazaret sa pook ng kanilang mga ninuno, ang Bethlehem. Ngunit, ang pinakamalapit na census na nakatala sa kasaysayan sa panahon iyon, ang census ni Publius Sulpicius Quirinius, ay naganap lamang noong 6 or 7 AD. Ano man, dahil ang buntis na si Maria ay manganganak na, nangailangan ng kwartong mapagsisilangan sa sanggol na inihula ng mga propeta. Ngunit, walang bakanting kwarto. Naghanap ng naghanap hanggang magkaroon din ng sisilangan si Jesus. Ang tanging silig na bakante, ang sabsaban ng mga hayop. Ngunit, lingid sa ating kaalaman na parang bahay ang stable na ito, ang tradisyonal na site ng sinilangan ni Jesus ay isang kuweba na ngayon ay nasa ilalim ng Church of the Nativity sa Bethlehem. Ang aking suot ngayon na kwintas ay nagtataglay ng isang maliit na bato na tinagpas mismo sa Cave of the Nativity, isa sa pinakabanal na lugar sa sangka-Kristyanuhan. Kristiyano man tayo o hindi, alam nating may historical na Jesus na nabuhay at ipinako sa krus dahil binanggit siya ng Romanong Hudyo na historiador na si Josephus Flavius. Sa Pilipinas, ang kwentong ito ng paghahanap ng matutuluyan ng mga magulang ni Jesus noong unang Pasko ay isinasadula sa ilang mga bayan sa Pilipinas sa dulang tinatawag na panunuluyan. Isang halimbawa nito ang panunuluyan ng maralitang tagalungsod na taon-taon isinasadula sa Metro Manila simula noong 1986. Para sa mga maralitang ito at kahit sa mga revolusyonaryo noong unang panahon, ayon nga sa akda ni Reynaldo Ileto, Passion and Revolution, ang kwento ni Kristo ay inspirasyon sa ating mga Pilipino na may matutuluyan rin ang mga walang tahanan, na sa kamatayan may pagkabuhay na maguli, at sa mga paghihirap at hilahil sa mundo ay laging may pag-asa ng tunay na kalayaan at kaginhawaan. Hindi ba't ito rin ang ating kasaysayan? Ano man ang inyong pananampalataya, sumainyo ang kapayapaan at pag-asa. Maligaya at maginhawang Pasko po sa inyong lahat. God love you. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.